Try po natin na mag-pay po. 'Di ba po naturo na natin kung paano tayo mag-invoice. So, ngayon po is how to pay naman po. May iba't ibang ways din po kung paano tayo mag-pay. Sige pa. For example, ito po, itong invoice 58. TikTok ang customer natin. So, 175. Pwede po dito natin i-pay directly po sa invoice niya. So, pay. And kung halimbawa may ano po kayo, meron po kayong online seller, kunyari yung customer mo, so pipili ka lang dyan, may cash, may ano yan eh, may iba't ibang bank. So, pero sa sample natin, bank. Yan. So, magkano ba yung binayaran niya? Let's say, full payment siya. So, 1,725. Kailan siya nagbayad? Let's say, today. So, automatic na yung memo. Yung memo kasi, ito ay magiging reference ni bank kung ano yung invoice yung ipipay niya. So, create payment. Ayan. So, kung mapapansin natin, naka-in payment lang. So, hindi pa kasi yan totally na mape-paid unless na ma-check natin sa bank na talagang na-credit na sa account natin. So, paano natin to gagawin na paid? Ang ginagawa ko dyan, nagdodoble ako ng, ng todo natin. So, punta tayo sa bank. Ayan. So, mag-a-add muna ako. Di ba today nagbayad? So, edit ko lang yung date. Tapos, ano ba yung invoice number niya? Copy, paste. Then, sino yung customer? Kailangan natin malagyan ng memo at saka ng partner or yung customer's name. Kasi, para mas mabilis ma-identify ni Odoo na, itong payment na to is for invoice number and for TikTok customers. So, how much? 1,725. Add and new kung maglalagay ka pa ng ibang payments. Pero kung ito lang naman yung ilalagay mo as credited sa bank natin, add and close lang. Ayan. So, ito na siya. Delete ko muna. Ito. So, makikita mo na naka-automatic na siya eh. Let's say, nag-ano ka muna. Hindi mo muna siya ni-recon sa bank. Nag-paid ka muna na nag-paid. Yan. Kung mapapansin mo, di ba meron tayo in-entry kanina na credited sa bank natin. Ito yung na-deposit. So, makikita natin dito sa dashboard na meron tayong isang kailangan i-reconcile. So, just click po natin to, then makikita mo siya. Ito kasi nag-batch sample kasi ako eh. Pero check na natin. Kasi naglagay na ako ng ano. Ayan. So, automatic na siya na ibig sabihin na paid na natin. So, kung makikita natin or i-check natin yung ano natin, ito yung mga invoice. Kung mapapansin nyo, meron tayong status. Dito sa search bar, click mo lang. Ano ba yung gusto mong makita? For example, ang gusto mong makita is yung mga kailangan pang magbayad to pay. So, ayan. Sa Excel file kasi natin, di ba? Pagpunta natin ng sales, tapos maglalagay tayo ng customer's payment. So, gagawin pa natin, pipilter pa natin. Pero dito, sa search bar, makikita mo na agad. So, ano ba yung mga in-payment? Yung in-payment, ito yung mga kailangan pa natin na i-encode sa bank as deposit. Yan. So, makikita rin natin yan. So, try nyo lang din po ito na i-explore. Ayan. So, ito po yung pinid natin kanina. Ito yung isang way para po ma-pay natin yung isang invoice. Ayan. Pwede po natin i-check kung ano yung naging entry natin.
let's say may collection tayo for this particular deposit. Nagkamali ka kunyari ng date. So, you can change it agad. So, kunyari, June 5 pala binayaran. Ayan. So, confirm mo lang. Pagdating natin dito, ayan pa rin. Naka-paid pa rin siya. Okay?